Magandang araw sa ating lahat. May tanggap tayo dito ngayong washing machine guys. Ang issue niyan guys ay mahina raw, sabi ng may-ari. So tingnan natin guys kung ano talagang problema. Yan, paandarin muna natin guys. Okay, reverse. Then kabila naman. Okay naman guys. Paandar naman yung unit. At tingnan din natin yung ilalim guys, kung ano talagang magiging problema nyo, kung bakit ayaw mahina umandar guys. Yan, buksan muna natin yung cover. At tanggalin muna natin yung tatlong tornilyo guys. At tanggal na yung cover guys. At paandarin uli natin guys, at silip-silipin natin yung ilalim habang umaandar. Alamin natin kung bakit. Yan, mukhang alam na natin kung bakit mahina talaga yung washing machine na yan guys. Mukhang tumutulo yung tubig dyan sa mismong gear case nya, kaya mahina ang ikot niyan guys. Yan, buksan na natin yung ilalim para makita natin yung kanyang mga pyesa sa loob. Yan, pati hose nga pala niyan guys ay papalitan na natin mamaya kasi putol na rin. Kailangan kasi makita natin yung condition ng gear case para malaman natin kung ano talaga ang problema guys. Yan na nga, natanggal na natin yung cover dyan at nalabas natin yung gear case. Yan, ang talagang musang-musang na rin talaga siya. Alog-alog na rin yung kanyang ulig dyan sa ilalim, kaya siguro yan tumutulo guys. At yan, nag-prepare na rin nga tayo ng bagong gear case. Bago nga pala tayo magkabit ng gear case guys, sinukat na natin yan sa pulsator kung tama lang ba talaga yung kanyang ngipin guys. At baklasin muna natin yung ibabaw guys kasi dadagdagan natin yun ng grasa. Kailangan kasi dagdagan natin ng grasa yung loob ng gear case para hindi siya masira kaagad at medyo tumagal ang lifespan ng ating gear case na. Yan, dagdagan na natin ng konting grasa yung pinaka-gear niya sa ilalim. At ganun din yung kanyang gear sa ano. Yan, dagdagan natin ng grasa guys, punuin natin ng grasa yan guys. Kasi pag kami gumagawa, tinalagyan talaga namin ng extra grasa para tumagal yung unit. Medyo malagkit lang talaga yung grasa guys, kaya kailangan nating ng pamuna sa ating mga kamay pagkatapos. Yan, ibalik na natin ulit guys. At pagkatapos nga pala nyan guys ay maglalagay din kami ng Volcasil dyan sa gilid, yung may gilid na yan guys. Malaking tulong din yan guys para hindi tumulo yung ating gear case pag nakabit na natin sa washing machine. Yan, lagyan natin, punuin natin ng Volcasil guys, paikot, at ilapat natin mabuti guys. Yan, pagkatapos nyan guys ay takpan na natin yung gear case. Ibalik na natin yung takip guys. Yan, at itornilyo na rin natin ng mabuti guys. Napakalaking bagay din yung Volcasil para ma-save natin yung gear case at hindi dumaan sa gilid yung mga tubig niya. Ganyan talaga ang ginagawa namin guys kung nagkakabit kami ng gear case sa washing machine para safe na safe siya. Ginagawa natin yan para mabawasan yung back job, no? Madalas kasi pag back job, dumadaan talaga dyan yung tubig sa gear case na yan guys, sa gilid. Kaya kailangan safe na safe. Tapos nilalagyan din namin ng Volcasil yung pinakaulo, yung pinagkakabitan ng ulo na yan guys, para pag susok natin sa butas ay wala talagang katagas-tagas guys. Yan, kalatan din natin yan ng Volcasil. Yan, okay, kalat lang natin guys. Yan, after nyan ikabit na natin ulit sa chassis. Sentro muna natin ng konti. Yan, linisin muna natin yung pinakabutas dyan sa ating pagkakabitan guys. Yan, sentro na natin yung bagong gear case. Yan, tornilyo na natin muna lahat yan guys.
Pinalitan na rin nga pala natin lahat ng tornilyo dyan guys kasi yung luma ay nabasa at talagang hindi na pwedeng gamitin. Bulok-bulok na rin kasi yung mga ulo guys. Yan, igpit-igpitan muna natin guys. Tornilyo natin yung 4 na praso guys. Siguraduhin lang natin na maigpit yan para di pumalag yung ating gear case guys. Tapos tanggalin na rin natin yung lumang hose kasi putol na guys. Yan, hiwa-hiwain nyo lang ng cutter yung dating hose para matanggal natin sa pinagkabitan guys. Yan. After natin hiwain yan, ibukang lang natin ng konti para talagang matanggal yung hose na yan guys. Yan, natanggal natin yung dating hose guys at nag-prepare na rin ako ng bagong hose. Pagkatapos nyan guys ay punasan muna natin yung pinag-alisan ng dating hose para makabit natin ng maayos yan. Lagyan din natin ng bulkasil yan guys. Oops, nabaliktad pa guys. Ayan guys, lagyan din natin ng bulkasil yung pangkabit nating bago para sure na walang tagas yan guys. Yan, lagyan din natin yung pinaka pondo, pinagalisan ng dating hose. Yan, kalat lang natin mabuti guys para siguradong dikit. Sobrang lagkit lang talaga ng bulkasil na yan guys. Yan. Yes, suksok na natin guys. At ilagay na natin mabuti yung clamp. Yan, okay na, matibay na guys. At yan, nasara na natin guys yung ating washing machine, yung ilalim. At tingnan na natin mamaya yung ibabaw guys. Ganyan ako magbalik ng cover, nakatayo at tinatagilid ko lang ng konti para madaling maitornilyo yung mga dapat itornilyo. At align na rin yung takip dyan guys, yung pinakailalim. Nahihirapan kasi kung mag-sentro niyan pag nakahiga. Yan guys, tingnan natin yung ibabaw. Yan, lagyan na rin natin yung ibabaw ng bulkasil, pinakapagitan ng kabitan ng pulsator guys. Kasi may awang ng konti yung ating kabitan ng pulsator guys. Forward natin ng konti. Yan guys, nilagyan na natin ng tubig. Yan, okay naman, napakalakas talaga ng under niya guys. Oh. Mukhang okay na yung ating trabaho guys. Smooth na smooth at malakas. Yan, silipin uli natin yung ilalim guys kung may tumutulo pa tubig habang umaandar guys. Yan, mukhang okay naman guys. Napaka ganda ng takbo ng ating makina guys. At wala na rin tayong nakikitang tumutulo dyan na tubig sa ilalim guys. Muli ay nakatapos na naman tayo ng isang trabaho. Maraming salamat ulit sa inyong lahat guys. Ito po ang inyong friendly technician, marunong pero di magaling. Until next time guys, maraming salamat.